Ang panahon ng Adbyento ay hudyat ng bagong kalendaryo, bagong taon ng simbahan at binubuksan nga natin ang bagong taon na ito na punong-puno ng pag-asa. Pero ang isang bagong taon din na pinaghahandaan natin ay ang 2025 sapagkat ito ay Jubilee Year na diniklara ng ating mahal na Santo Papa, Jubilee Year of Hope. Kailan ba huling nagdeklara ng Jubilee Year? Noong taong 2000, it's the time for the Great Jubilee. At ang nagdeklara po nito ay si Saint John Paul II. 2000, 25 years ago, nasaan po ba tayo noon? Siguro yung mga sakristan ay hindi pa sinisilang. Kami ni Father Ronron, o ako siguro, nasa seminaryo pa po kami, nag-aaral 25 years ago. And the next Jubilee will be declared 2050. O tanong ni Father, buhay pa ba tayo sa 2050? Tumingin na sa malayo. Lord, bahala. Hindi natin alam kung sino pa ang aabot ng 2050. Bali ako po noon ay 78 years old na ako noon. So, hindi natin alam. Pero ang alam natin, abot tayo sa 2025. Kaya nga, we really have to make the most out of our preparation. May mga Jubilee churches po ang ating dioceses. Pwede po tayong mag-pilgrimage as a family, make a good confession, and be guided by the prayers na ibababa nila Father Ronron. Sila naman ang bahala sa liturhiya, sa mga gagawin natin. But make the most of our preparation para nang sa gayon, pagdating ng Panginoon, maratnan tayong nakafocus sa Kanyang pagdating. Alam nyo, dito po sa Cubao, ng isang problema natin, hindi ko po alam dito sa inyong parokya, sa amin ang problema doon, maraming tumatawid, may hawak-hawak na cellphone. Tumatawid, naka-cellphone, aakyat ng elevator, naka-cellphone, papasok ng Sagrada Familia, yung church namin doon, na chapel, naka-cellphone. Kaya nga, pag wala po tayo sa focus, tayo po ay nauuntog, nadadapa, nadidisgrasya, kasi maraming pinagkakaabalahan na hindi naman importante. Sabi sa Ebanghelyo, sana pagdating ng Panginoon, maratnan tayong nagbabantay, hindi nagugumon sa paglalasing at katakawan. Ang hirap naman pagdating ng Panginoon, hawak-hawak natin, lechon, di ba? Hawak-hawak natin, bingo, or kung ano pa. Sana pagdating ng Panginoon ay hawak natin ang Kanyang kamay. Sumikat ang awit ni Bruno Mars. Di ba sabi niya, kung siya raw ay mamamatay, if the world, di ba, is going to end, di ba, I want to spend it with you, di ba? Hawak mo ang aking kamay, kahit konti lang, di ba, hold my hands, and all of us will die with a smile. Die with a smile. Alam niyo, kami pong pare ni Father Ronron, ay kapag nakikita po namin yung anointing of the sick, ay nakikita po namin yung mamamatay na, tapos andun lahat ng family. Makikita mo na yung ina-anoint namin dying with a smile because all of the members of the family are there, most especially naroon ng sakramento na tinatanggap. Sana po pag namatay tayo, hawak natin ang kamay ng Panginoon Diyos at mahal na Birheng Maria. Kagabi nga lang po ako ay nag-anointing sa lolo at lola, 83 at 87. At sabi nung dalawang matanda, Father, pag namatay po kami, pwede po ba kayo ang magmimisa? And this morning, I received a text from their daughter, Anna, asking me, may kilala po ba kayong funeral coordinator? So sobrang paghahanda nila. Alam na isusuot, pero malakas pa sila, 83, 87, hindi pa naman po nag-aagaw buhay. Pero sabi nila, Father, doon din naman po pupunta. Kaya ngayon pa lang ay pinaghahandaan na namin. At syempre, ang ating patron, ang patron po nating lahat, si San Jose,
Siya po ay namatay na nakangiti sapagkat hawak niya ang kamay ni Maria at ni San Jose. Sa napakaraming katangian ng ating Panginoon, ang gustong-gusto ko po ay yung kanyang katapatan. Ang Pasko ay tungkol sa katapatan ng Diyos kasi tinupad niya ang kanyang pangako. Sa Lumang Tipan, sinabi di po ba, darating ang Mesiyas, batang lalaki ang sanggol, di ba? Isang dalaga ang maglilihi. Yung sinasabi sa Lumang Tipan, tinupad ng ating Panginoon. Siya po ay tapat sa kanyang pangako. Minsan po, nung ako po yung treasurer ng Diocese of Cubao, meron pong lumapit sa akin, nakipag-appointment, talaga pong nasilaw ako sa alahas. Naninilaw. Merong alahas sa leeg, na ang dami-dami niyang alahas at ang ganda ng sasakyan. Sabi niya, Father, invest mo ang natatago o yung mga naiipon ng diocese dito po sa amin. Dodoble agad. Pangako ko po yan. Ang dami niyang pangako sa investment. Pero sabi ko, teka muna, hindi ko to pera, parang too good to be true naman ito. So hindi po ako nag-deposit kahit 5. And later on, nakita ko na scam pala. Muntik na ako ma-scam kasi mga pangakong napapako. I'm sure marami rin po tayong alam, nangako, tapos hindi naman tinupad. Hindi kasunduan tayo, bakit ganyan? Masakit ang mga humaharap sa mga taong nanloloko. Pero hindi ang Panginoon natin. Ang ating Panginoon, pag titignan natin ang sanggol sa Kapaskuhan, sasabihin natin, Panginoon, salamat po sa iyong katapatan. At dyan sa katapatan na yan, makikita natin ang katapatan ng mahal na Birheng Maria. Taas nga po ang kamay ng mga nanay na nandito, mga nanay, di ba mga nanay, pag ang anak ay aalis ng bahay, ano sasabihin? Umuulan, magdala ka ng payong, o meron ka ng sapin sa likod. Yung pagkain mo, o daming habili ng mga nanay, pananggalang sa bagyo o kung anuman ang meron sa labas ng bahay. Ganyan ang Mama Mary natin. Di po ba siya po ay nagbigay ng Immaculate Conception Medal. Nung araw, Immaculate Conception Medal po ito ang tawag, pero after 1832, nagkaroon ng cholera. Aba, yung binigay ng nanay na pananggalang sa cholera, naging milagrosa. Kaya tinawag nila itong Miraculous Medal. Yung rosary natin, laging minahabilin ni nanay ng ating mahal na Birhen, yung rosary mo, yung scapular mo, yung medallion mo, lahat ng yan ay inahabilin niya kasi haharap po tayo sa mapanganib na mundo. Ang mahal na Birhen, inihahanda niya tayo para sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay tapat, tayo po ay nagdadasal at nagbabantay. Napakaswerte po natin kasi po ang mga parokya natin ay Marian Church. Alam niyo po, ako po ay sa Perpetual Help Parish dito po sa Araneta City. So, pag Sunday, 17 ang misa namin, ang dami. Ang isang challenge po sa akin ay mayroon pong lote na binabayaran 750,000 a month. Just imagine, every month I need to produce 750,000. Syempre, sabi ko, Mama Mary, di ba pangalan mo Immaculate, ang pangalan mo ay Perpetual Help, kayo po ang Immaculate Conception, tulungan niyo naman ako. So talaga nagpray ako kasi imposible naman magbayad ng 750 a month. Salamat po at nagabayan, nagpatayo ng kolumbaryo. Alam niyo ngayon, hindi lang po kami nakakabayad ng 750, advance pa po kami magbayad. So palakpakan natin ang Panginoon. Kaya Father Ronron, yung mga proyekto niyo dito sa inyong parokya na napakaganda, darating po yan, magugulat kayo, darating ang mga biyaya. Sabi nga kay Father Ronron, titingnan ko ngayon ang inyong parokya at babalik ako 6 years from now. I'm sure na maraming magagawa dito sa ating parokya. Kapitan po natin ng Mahal na Birheng Maria, siya po ang ating nanay at siya ang tutulong sa atin sa paghahanda.
Sana po pagdating ng Panginoon, we die with a smile because we have Mary, our Mother, and Saint Joseph with Jesus in our hearts. Panginoon, salamat po sa iyong pagdating. Kami po ay magbabantay at maghihintay sapagkat ang hatid niyo po sa amin ay tunay na kaligtasan. Palakpakan pa natin ang ating Panginoon.